Bilisan mo, anak. Parating na sila. Nay, anong gagawin natin? Baka abutan nila tayo. Basta bilisan mo. Natatakot ako, Nay. Huwag kang matakot, anak. Magpakatatag ka. Nay! Kaya na naman siya! Ayoko na! Patawarin mo ko, anak. Pero nariyan ang mga taong bayan. Si Ramon, Nay. Kailangan ko si Ramon. Wala na si Ramon. Natagpuan siyang patay kanina. Hindi! Hindi totoo yan! Anong ginawa niya sa kanya? Anak, dito na muna ako. Kailangan ko magbago. Nay! Huwag mo ako iiwan! Ikaw na kaswang! Abulin niyo! Sipatin niyo agad! Anak, nandito lang ako sa tabi mo. Nay! Habang nanonood ako ng pelikula sa TV tungkol sa Spirit of the Glass, hindi ko maiwasang balikan ang isang parte ng nakaraan ko na pilit kong binabaon sa limot. Minsan ko nang nalaman mula sa isang kaibigan na masugid ninyong tagapakinig ang tungkol sa inyong channel. Isulat ko daw at ibahagi ko sa inyo ang naging karanasan ko na hindi lang basta tungkol sa multo kung hindi maging sa aswang. Sabado ng gabi, 6:00, habang naghihintay ako na umuwi ang misis ko mula sa trabaho. Napag-isip-isip ko na sundin ang kanyang payo at sulatan kayo. Nang sa ganon ay maging aral sa iba, lalo sa mga kabataan na mapusok at mahilig sa adventure. Dear Aswang Diaries at Madam Venus, magandang umaga sa inyo at sa mga bumubuo ng inyong programa. Ako si Nathan, hindi ko tunay na pangalan. 10 years ago, college pa ako noon, nang magkasundo kami ng mga kaibigan ko na magbakasyon sa isang malayong probinsya. May malapit kasing magandang ilog na may falls doon. Sakto, para sa mga gaya naming kagagaling lang sa finals exam, na kailangang huminga at mag-detox mula sa pressure ng school. Lalo na at ng mga panahon na yun ay isang SEM na lang at gagraduate na kami ng college. Wow! Nice! Ang ganda dito, ah. Ako ba ang pipili ng pangit na lugar? Mahilig ka ba talaga sa ganitong trip? Oo. Sarap nga mag-nature tripping. Minsan nga nagka-camping ako sa mga gubat eh. Teka, saan ba tayo tutuloy? Diyan! Diyan oh! Tumingin kami sa likod at tumambad sa amin ang isang old and classic na bahay Kastila. Halata ng luma yun, pero mas nakadagdag sa ganda at vibe ng bahay ang kalumaan nito. Ngunit agad nawala ang ngiti ko nang may maramdaman akong kakaiba sa bahay na yun. Ang creepy naman ng bahay, Warren. Baka mamaya may multo dyan. Yun nga ang mas exciting eh. Guys, yung mga gamit ninyo sa likod. At gisingin niyo na si Ann. Ann! Nandito na tayo, girl. Gising na. Lumingon ako sa babaeng dahilan kung bakit ko kasama ang mga ito. Si Ann, ang babaeng lihim kong gusto. Masama man pakinggan, Madam Venus, pero sadya akong nakipagkaibigan sa mga kaibigan niya para mapalapit dito. Hindi naman din sa panghuhusga, pero wala akong tiwala sa mga ito, lalo na kay Warren at sa isang teacher sa university namin na kasama sa barkada nito. Sorry, guys. Super sakit talaga ng ulo ko eh. Pilutin kita mamayaan. Ayoko nga. Manyakis ka eh. An,
Gusto mo ako na lang? Sige nga. Wala akong tiwala dyan kay Warren eh. At least ikaw, alam ko, gentleman. Hala. Wow. Unfair. Sorry pare. Better luck next time. Maya-maya ay may dumating na isang may edad na lalaki. Matangkad ito at sinalubong kami ng ngiti saka nagmamadaling binuksan ang gate. Kasunod nito ay isang may edad na babae na magaan ang bakas ng mukha. Ay, kayo po ba yung uupa dito sa bahay ng 5 araw? Sino po ba sa inyo si Sir Warren? Ay, ako po yun. Pasok ho kayo. Pwede niyong ipasok ang sasakyan niyo dito sa garahe. Pagpasok sa bahay ay sinalubong kami ng maganda at very classic na disenyo ng interiors. Pero may nararamdaman akong bigat sa bahay ngayon. Hindi ko maintindihan, pero hindi ko gusto ang nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Ann, hindi tayo dapat magtagal dito. Bakit? Hindi ko alam pero masama ang kutob ko. Eto, isuot mo. Huwag mo ubarin ha. Kahit maligo ka. Ano to? Anting-anting. Nathan, alam mo na hindi ako naniniwala sa ganyan. Alam ko, wala namang mawawala. Sakaling gumana, nakinabang ka ba? Sabi ko nga, thanks. Ikaw, meron? Oo. Hindi ko inaalis yung akin. Napangiti ako nang sabay na sumigaw si Diane at Warren matapos mag-cliff jumping pababa sa tubig. Medyo mataas kasi ang pinagtalunan ng dalawa at mukhang nakakatakot. Pero game naman ako sa mga ganong extreme adventure. Nagtawanan kami ni Ann na naroon lang sa pwesto kasama ko. Sarap! Uy! Ann! Nathan! Tara! Sige, maya-maya. Ann, musta palang tulog mo kagabi? Ayos naman. Pero 2 o 3 beses yata akong nagising eh. Bakit naman? Hindi ko alam eh. Baka napapraning lang din ako. Simula nung sinabi mo yan sa akin kahapon, hindi na naging palagay ang loob ko sa bahay. Kahit ako. Pagtapak ko pa lang sa loob ng bahay. Saan mo natutunan yung mga ganyan? Tsaka itong anting-anting. Sa inang ko. Albularyo kasi siya. Kapag umuwi kami sa probinsya nila mami, nakikita ko siya sa tuwing may ginagamot siya tapos pinuturuan niya ako. Nice, ang galing naman. Alam mo, matagal na akong curious sa mga ganyan eh. Di ba ang mga albularyo daw may alam din sa mga aswang? Oo naman. Doon lang sa probinsya namin ilang mangkukulam at mambabarang nang napatay ng lola ko. Tapos ilan na rin yung natulungan niya ng problema tungkol sa aswang. Alam niya ang mga pangontra doon at kung paano sila papatayin. Ay, ang interesting naman. Alam mo, dream ko nga makapag-document tungkol sa gaya ng inang mo. Para tuloy gusto ko siyang makilala. Curious talaga ako eh. Kung gusto mo, sama ka sa akin sa susunod na uwi ko sa province. Pinapauwi din kasi ako ni Inang 2 years na rin yata since nung last kaming magkita. Talaga? Isasama mo ako? Kailan? Siguro sa susunod na buwan. Tara, sige. Sama ako sa'yo. Teka, sama pa natin sila Dayan? Hindi na. Ayoko silang isama doon. Makukulit yung mga yan. Baka pagtawanan pa nilang ginagawa ni Inang Sa bagay. Sige, tayong 2 na lang. Madam Venus, isa lang talaga ang pakay ko kaya ako sumama dito sa outing na ito. Pinaplano ko nang magtapat ng damdamin kay Ann. At kung papalarin, baka kapag umuwi ako sa province kasama siya, maipakilala ko siyang girlfriend at hindi kaibigan. Ann! Nathan! Tara na! Oo nga. Pare, masarap ang tubig. Sige na, at maligo na kayo doon. Ako naman ang magbabantay ng gamit natin. Thank you, sir.
Tara, talon tayo. Ay, ayoko. Natatakot ako. Kasabay mo naman ako eh. Kahit na, baka malunod ako eh. Hindi yan. Hawak ka sa akin. Ayoko nga, Nathan. Natatakot ako. Huwag kang matakot. Basta ako ang kasama mo, hindi ka dapat matakot. Ha? Sige. Inalalayan ko siyang tumayo at pumunta kami sa mataas na bahagi ng ilog kung saan tumatalon ang mga tao pababa sa tubig. Tumatawa sila Warren at Dayan na pinapanood kami habang naghihintay. Bigla akong napatingin kay Ann nang hawakan nito ang kamay ko ng mahigpit. Nathan, huwag mo ako bibitawan ha. Oo naman. Basta huwag ka rin bibitaw. Hindi, promise. Okay, ready? 1, 2, 3, talon! Ang taas pala nun. Sarap, di ba? Oo. Ang Tara. saya. Lakoy tayo. May maliit na kuwebo doon sa likod ng falls. Puntahan natin. Mag-aalas 6 na ng gabi nang makauwi kami galing sa paliligo sa falls. Matapos ayusin ang mga gamit namin at maligo ulit, ay pinaghanda kami ni Aling Ruby ng hapunan. Kasama sa binayaran namin bukod sa renta ay ang kakainin namin habang naroon kami. Paglabas pa lang ng kwarto ay sinalubong na kami ng mabangong amoy ng niluluto nitong pork steak at lumpiang gulay. Aling Ruby, ang sarap niyo po magluto. Oo nga po. Pareho pong masarap. Naku, mabuti naman at nagustuhan nyo. Siya nga pala. May katiwala ako dito, si Ted. Yung matandang lalaki na nagbukas ng gate kanina. Kung may kailangan kayo at wala ako, pwede nyo siyang lapitan. Opo, salamat po. Pork steak is fine. But this lumpia, ew, ano ba yan? Pang mahirap na ulam. Aray! Ba't ka ba nang papatok? Arte nito. Ano pong mahirap? Nang, pasensya na po kayo dito sa kasama namin. Maarte talaga to eh. Dayan, hindi magandang asal yon. Eh di sorry. Sorry po. Okay lang yun. Kung gusto mo na mas masarap na ulam, magbigay ka ng pera. Natural, ang bibilhin lang ni Aling Ruby yung kasya sa binabayad natin. Huwag nyo nang intindihin yun. Okay lang. O siya, sige na. Kumain kayo ng kumain dyan at babalik na ako sa kusina. Napakamaldita mo. Ang sarap-sarap kaya ng luto ni Aling Ruby. Masarap na to sa'yo. As expected, ang cute kasi ng taste nyo. Arte mo. Mag-hotel ka kung gusto mo. Tama na yan. Kumain na lang kayo. Ikaw naman, Dayan, matuto kang magpasalamat. Mabuti nga at may kinakain ka. Fine. Wala na akong sinabi. Matapos namin kumain, ay nagmamaktol na pumasok si Dayan sa kwarto habang napapailing na lang kami. Maya-maya ay nagpaalam ito na lalabas at gustong pumunta sa bayan. Kaya nagpresenta si Sir Willie na samahan ito. Habang nagpapahinga, ay naupo kami ni Ann sa hamba ng bintana. Gawa kasi sa copy shells ang sliding window na yon. Napangiti ako habang umiikot ang mata sa paligid ng bahay. Ganitong-ganito ang bahay namin sa province. Ganito rin kapresko at tahimik ng paligid. Ang sarap sigurong tumira sa ganito, no? Parang lahat payapa, kahit na may problema ka. Hindi mo ganun kabigat dadalhin kasi tumingin ka lang sa paligid. Masasabi mo na magiging okay din ang lahat. Totoo yun. Oy, Nathan, hindi ka pa matutulog? Hindi pa. Musta yun si Arte? Ayun, maarte pa rin. Hindi pa sila bumabalik ni Sir. Hindi ko magugustuhan yung ganyang babae. Mata pobre ng putya. Hayaan nyo na yan si Dayan. Alam nyo naman ang ugali niyan eh. Sige, dun muna ako sa kwarto. Nga palaan. May boyfriend ka ba ngayon? Wala.
Busy ako sa school. Alam mo na, graduating tayo. Pero may nanliligaw sa'yo. Meron naman. Bakit? Ha? Kasi gusto ko lang malaman kung sakali na Kung may pag-asa ka? Napipi ako bigla, Madam Venus. Pakiramdam ko ay umurong ang dila ko. Natulala na lang ako habang nakatitig kay Ann na tumatawa ng mga sandaling yon. Parang sasabog ang puso ko dahil sa lakas ng kaba ko. alam mo? Alam mo na may gusto ko sa'yo? Matagal na. Naghihintay lang ako na umamin ka eh. Paano mo nalaman? Nahalata ko lang. Hindi ka umaalis sa tabi ko kapag magkakasama tayo. Palagi kang nagbibigay ng kung ano-ano. Lalo na flowers. Tsaka sa mga tingin mo. Halata pala. Ayoko pa nga maniwala eh. Hindi ko alam kung aware ka. Pero marami kayong nagkakagusto sa'yo sa school. Magaganda pa yung kilala ko na nagkakagusto sa'yo. Maganda ka naman ah. Mas maganda ka pa nga sa kanila. Pero kung sakali ba, Ann, may pag-asa ba ako? Malalaman mo lang yan kapag kumilos ka. Mukhang napapasarap yata ang usapan niyo ah. Aling Ruby, oo nga po. Ang sarap kasi maupo dito at tumambay. Bukas ng umaga, masarap tumambay dyan dahil kita niyo ang tanawin. Halat bumaba na kayo dyan para maisarado na natin ang bintana. Kung hindi ay baka matsyempuan kayo dyan ng masamang elemento. Ay, Aling Ruby, sino po yung babae sa picture? Ah, siya ang anak ko, si Cecilia. Ang ganda-ganda naman po niya. Nasaan na po siya? Wala na siya. 10 taon nang nakakalipas mula nang mawala siya sa akin. Ay, sorry po. Ayos lang. Matagal ng panahon na rin naman ang lumipas. Tanggap ko na. Ay siya nga pala, nakalimutan ko na ibilin sa inyo na hanggat maaari, huwag na kayong mananatili sa labas ng bahay kapag kumagat na ang dilim. Meron ho bang aswang dito? Oo. May nakatirang aswang sa bayan na ito. Hindi siya sumasalakay gabi-gabi. Madalas sa kabilugan ng buwan pero walang nakakaalam kung kailan niya maiisipan pumatay. Anong klaseng aswang po? Mukhang marami kang alam sa ganito, iho. Napansin ko kanina pa yung suot mo. Bigay po ng lola ko na albularyo. Hinagtang. Yun ang tawag sa kanila ng mga taga rito. Ang lakas nila ay parang sa gabunan pero ang itsura nila ay tulad ng mga wakwak. Mabagsik sila lalo na kapag nagagalit. Huwag po kayong mag-alala. Ako lang bahala. Salamat po sa paalala. Muli kaming bumalik sa ilog ng umaga at halos doon na natili buong maghapon. Kaya naman nang makauwi ay pagod na pagod kami. Matapos kumain ng hapunan ay tumambay kaming lahat sa may sala habang umiinom ng beer. Nga pala, sir. Anong oras kayo umuwi nito si Dayan? Nung natulog ako, wala pa kayo. Oo nga. Parang mahigit 3 hours kayong nawala. Paano ba naman yung babaeng yan? Kung saan-saan kami napantad, kakahanap ng fast food na gusto niya kainin. Tapos saligaw pa kami pauwi, kung saan-saan kami napunta. Kaya naman pala. Worth it naman. Ang sarap kaya ng kinain namin, di ba sir? Teka, nasan ba si Aling Ruby? Lumabas yata. Yung lalaking assistant niya, hindi masyado nakikipag-usap, no? Dinided mo ako. Tsaka nakita niyo ba yung mukha? Ang pangit, mukhang maligno. Mukha pong masama ang ugali. Tumahimik ka nga. Makalait ka, ha? Tsaka anong masamang ugali? Kinakausap naman kami. Kaninang umaga lang kakwentuhan pa namin ni Warren at Ann sa labas. Hindi ka lang kinakausap noon dahil masama ugali mo. Ikaw ba naman, pintasan mo ang luto ng amo niya ng harap-harapan eh. Buti sana kung totoong di masarap. Hoy, excuse me. Hindi masamang ugali ko.
Tama na yan. At baka magkapikunan pa kayo. Teka, may napapansin ako sa inyong dalawa. Nagkatinginan kami ni Ann nang ituro kami ni Warren. Magkatabi kasi kami sa upuan habang nakapatong ang isang braso ko sa back seat at nakasandal naman sa balikat ko si Ann. Ano yun? Kailan pa kayo naging close ng ganyan? Oo nga. Kanina ko pa kayo napapansin dun sa falls. Masyado kayong close at super sweet. Are you guys dating? Ah, yun ba? Hindi pa naman. He just confessed. What? No. Ano naman? Alam mo naman gusto kita noon pa. Sorry pare. Better luck. Sa next life na lang. Bobo ka kasi. Sabi ko sa'yo, magtapat ka na. Sa bagay, hindi ka rin naman sasagutin ni Ann kahit mandigaw ka. Manyakis ka kasi. Hindi ako manyakis. Yung mga babaeng yun ang kusang naguhubad sa harap ko. Pinagbibigyan ko lang. Mabait kaya ako. Dialogue ng mga player. Nathan is gentleman, kaya mas bagay sila. Bad trip naman, oh. Teka, ano yung nasa likod ng cabinet na yun? Ang alin? Ayun, oh. Tumayo si Warren at nilapitan ang sinabing cabinet. Mula sa likod ay may hinilay itong isang malaki at makapal na piraso ng malapad na kahoy. Nang iharap nito yon, ay nagkatinginan kaming lahat nang makita na isa yung Ouija board. Wow! Kaya bored! Tara guys, laruin natin. Wag! Pwede kayong mapahamak sa gagawin nyo lalo at hindi nyo matatapos ang laro. Huwag mong sabihin na natatakot ka, Nathan. It's just a game, pare. Hindi lang yan basta laro. Pwede kayong makatawag ng masamang espiritu. Hindi pinaglalaroan yan. Ano yun? Huwag kayong maingay. Magsarado kayo ng mga bintana, bilis. Kinuha ko ang maliit na bote na may langis ng lana na palaging nasa bulsa ko. Nanlaki ang mga mata ko nang makita na kumukulo yun. Bigla akong napatingala, sabay hablot sa kamay ni Ann at lumayo kami sa bintana. Oh my God, Nathan! Anong nangyayari? Tinatakot mo naman kami. Nasa paligid lang ang panganib. May aswang. Aswang? Nathan, sa tanda kong ito, hindi ako naniniwala. Sumiksik din sila sa sulok at lumayo sa bintana ang mga kasama namin. At sabay-sabay kaming nakiramdam. Lahat kami ay halos mapatalon sa gulat nang marinig ang malakas na kaluskos na yon mula sa bintana. Maya-maya ay dahan-dahan yung bumukas ng kusa. Oh my God! Guys! Nathan! Yung bintana! Palapit na ako nang napaatras matapos lumitaw doon ang isang nakakatakot na malaking kamay na may mahahabang kuko. Ang balat nito'y kulubot at may bahid ng dugo. Nakumpirma ang hinala ko nang sunod naming marinig ang angel nito na nagdala ng labis na takot sa mga kasama ko. Aswang nga! Biglang dumating na humahangos na si Aling Ruby at sinabuyan ng asin ang bintana. Habang ginagawa nito yon, ay may dinadasal ito. Mabilis na inalis ng aswang ang kamay niya sa bintana at sunod na lang naming narinig ay ang malakas na pagaspas palayo. Lumayas ka! Huwag ka nang babalik dito! Huwag mo silang sasaktan dahil mga bisita ko sila! Layas! Nasaktan ba kayo? Hindi naman po.
Ano ba yun? Ang mabuti pa ay pumasok na kayo sa mga kwarto nyo. Oh, etong asin. Lagyan nyo ang bintana nyo at isarado nyo ng maigi. Opo. Bakit nakalabas itong Kia board? Pasensya na ho. Tinignan lang ni Warren kanina. Huwag na huwag kayong magkakamali na galawin ito kung ayaw yung mapahamak. Opo, pasensya na po. Kinabukasan, tanghali pa lang ay umalis na sila Aling Ruby at ang katiwala nitong si Mang Ted. May bibisitahin daw ang mga ito na kamag-anak sa Karatig Bayan at gagabihin ng husto. Dahil walang tao sa bahay, nagpasya kami ni Ann na magpaiwan habang si Warren, Diane at Sir Willie ay lumabas at namasyal. Uy, Nathan. Anong dinner natin mamaya? Sabi nila, Sir Willie, bibili na lang daw sila pag-uwi. Oh, sakto. Almost 6 p.m. na. Pauwi na yung mga yun. Bakit? Nagugutom ka na? Hindi naman. Medyo nabobored lang. Nga pala. Nakatulog ka ba kagabi? Hindi nga eh. Di mawala sa isip ko yung nangyari. Kapag pumipikit ako, yung kamay na yun ang nakikita ko. Ah, alam ko na. May ibibigay ako sa'yo. Halika. Sama ka sa akin. Dinala ko si Ann sa kwarto namin at kinuha ko sa gamit ko ang isang tuyong sanga na may bulaklak. Nakangiti akong ibinigay yun sa kanya. Nasundan ko ng tingin ng amuyin yun ni Ann bago ngumiti rin. Ang bango naman ito. Anong bulaklak to? Hindi ko alam eh. Basta sabi ni Lola, kapag hindi daw ako makatulog, lagay ko lang daw yan sa ilalim ng unan ko. Thank you. Eh, paano ka? Meron pa ako doon. Nga palaan. Pag-uwi natin ng Maynila, pwede ba tayong lumabas? Like, date? Oo naman. Talaga? Saan mo ba gustong pumunta? Anong gusto mong gawin? Nood tayo ng movie. May gusto akong panoorin. Sakto next week na yung showing nun. Tapos kain tayo ng dinner. Maybe drinks after, wine, ganon. Sige. Kung yun ang gusto mo, paghahandaan ko. Ay, nga pala, Nathan. Thank you, ha. Para saan? Dahil palagi kang nasa tabi ko. Inaalalayan mo ako palagi. Alagang-alaga mo ako. Napaka-gentleman mo at maalaga ka. Alata rin pala yun. Magaling lang talaga ako magbasa ng kilos ng tao. Wala nga naman. Masaya ako sa mga ginagawa ko para sa'yo. Ganun ka ka-special sa akin. Nandiyan na pala sila. Guys, we're home! Anong dala nyo? Fried chicken, pizza, burgers, cola, french fries, may ice cream din. Double Dutch? Hindi kumakain siya ng ice cream unless double Dutch. Of course! Ako pa ba? May beer at chips din. Aren, nakuha niyo na ba lahat ng pagkain? Wala pa sila Aling Ruby? Wala pa eh. Mamaya pa daw sila uuwi. Malapit na kumagat ang dilim. Magsarado na tayo ng bintana. Matapos namin kumain ng hapunan, ay muli kaming nagtipon sa sala. Naglabas ng beer si Sir Willie at binigyan kami ng tagi-isa. Lumabas si Ann mula sa kwarto at agad dumiretso ng upo sa tabi ko. Nang makaupo ito sa tabi ko, ay hinagod ko ang likod ni Ann, sabay hawak sa bewang at hawak sa kamay nito. Pagkatapos ay kinuha nito ang mga cards at nagpatuloy sa pakikipaglaro ng tong-its. Seryoso na talaga yan ha. Sino ba nagsabi na hindi ako seryoso? Uy, ang boring naman. Sumali ka kasi para hindi ka nakatungangan dyan. Sure naman. I don't play tong-its. It's so cheap. Poker na lang kasi. Ano bang gusto mong gawin? Lumingon ito sa paligid at namilog ang mga mata nang
nang mapunta ang tingin sa isang cabinet. Nagmadali itong tumayo at lumapit doon. Saka may hinila mula sa likod. Pagkatapos ay nakangisi na humarap sa amin. How about this, Spirit of the Glass? Astig! Sige, yan na lang. Hindi ba't sinabihan na tayo ni Aling Ruby na huwag gagalawin yan? Well, wala naman siya dito at hindi niya malalaman kung walang magsusumbong. Guys, delikado yung gagawin nyo. Kung hindi nyo matatapos yan, huwag nyo nang simulan. Dahil baka mapahama kayo. Don't tell me, takot ka. Tiyan, nakalimutan niyo na ba yung nangyari kagabi? May mga asin at bawang naman sa bintana, oh. Come on. Huwag naman kayong KJ dyan. Hindi ako maglalaro. Ako rin, bahala kayo dyan. Sige na. Sasali na ako. Yes! Bagay talaga kayong dalawa. Napaka-KJ nyo. Set up na natin to. Kahit anong kumbinsi ang gawin namin ni Ann, hindi nakinig ang tatlo at pinagpatuloy pa rin ang paglalaro ng Spirit of the Glass. Hindi ko masyadong kabisado ang paglalaro nito, pero ang sabi noon sa akin ni Inang, delikado daw ang laro na yon dahil maaari silang makatawag ng masamang espiritu. Mula noon ay hindi na ako nangahas pa kahit alamin kung paano laruin yun. Samantala, habang naroon kami ni Ann sa isang tabi at nanunood, sila Diane, Warren at Sir Willie ay sinimulan na ang laro. Kumuha sila ng baso at nilagay yun sa gitna ng board. Nakapatong na ang tig-2 daliri ng mga ito sa ibabaw ng nakataob na baso. Nakapikit na sila at tahimik na rin ang paligid. May mga nakasinding kandila sa paligid at pinatay ang ilaw doon sa sala. Uy! Ano na? Alam niyo ba talagang laruin to? Alam ko syempre. Stupid. Concentrate lang. Indito ka na ba? Napadilat ang tatlo at kami naman ni Ann ay napatuwid ng tayo nang gumalaw ang baso at pumunta sa yes. Nagkatinginan ang mga ito habang bakas ang takot sa kanilang mga muka. Sino yung gumalaw ng baso? Hindi ako. Hindi rin ako. Anong pangalan mo? Naramdaman kong humawak sa kamay ko si Ann at sumiksik sa likod ko sa takot. Umakbay ako sa kanya at niyakap ito para kumalma. Patuloy kaming nanood habang gumagalaw ang baso. Cecilia ang pangalan niya. Anong kailangan mo? Muli na namang gumalaw ang baso. Matagal yung nagpalipat-lipat sa mga letra sa board hanggang sa maya-maya ito'y huminto. Napalingon ako kay Ann nang lihim nitong hilahin ang t-shirt ko. Kinakabahan ako, Nathan. Gusto ko nang umuwi sa Manila. Ako rin. Katahimikan? Katahimikan daw ang kailangan niya. Bakit hindi ka ba matahimik, Cecilia? Sino bang pumatay sa'yo? Mga tao? Ibig sabihin, ay marami pang pumatay sa kanya. Cecilia, anong gusto mong mangyari ngayon? Napaatras kami ni Ann sa takot nang mabilis na gumalaw ang baso. Lumingon ako sa paligid nang maramdaman ang mabigat na presensya na biglang bumalot sa paligid. Naghahalo ang init at lamig. Napalingon ako sa kanila nang bahagyang gumalaw ang apoy. Hanggang sa napatingin kami sa tatlo nang biglang sumigaw si Diane sa takot at mabilis na inalis ng tatlo ang pagkakahawak sa baso.
kamatayan ninyo? Bakit tayo? Biglang tumayo ang tatlo matapos mabasag ang baso at sumiksik sa amin ni Ann dahil sa takot. Maya-maya ay labis kaming nangilabot sa mga sumunod na nangyari. Napasigaw si Dayan sa takot, maging si Warren. Diyos ko. Ito na nga pong sinasabi ko. Nathan, natatakot ako. Matapos mabasag ng basong ginamit nila, ay biglang umuga ang paligid na para bang lumilindol. Ang mga ilaw ay paulit-ulit na nagpatay-sindi. Humangin ng malakas at malamig, at nabasag ang mga baso at bote ng beer sa paligid. Napasigaw kaming lahat nang biglang bumukas ang bintana, at mula sa ibaba ay biglang umangat ang isang kaluluwa ng babae. Nakasuot ng kulay puti, mahaba ang buhok, pero ang mukha ay puno ng galit. Ang mga mata nito ay kulay puti lamang, habang ang balat ay tila naaagnas na at ang bibig ay bitak-bitak. At ang mga ngipin nito'y matatalas na parang may pangil. Oh my God! Magbabayad kayo! Ginulo niyo ang aking pananahimik! Magbabayad kayo ng mahal! Maya-maya, katahimikan. Biglang nawala ang kaluluwa ng babae. Naging payapa ang buong paligid. Nagmadali akong lumapit sa bintana at sumilip. Wala na talaga doon ang babae. Kaya agad kong sinarado yon. Aaminin ko, Madam Venus, nakaramdam din ako ng matinding takot ng panahon na yun. Shit! Ano yun? Bakit tayo pinagbabantaan? Shut up! Hindi ko rin alam, okay? Isa lang ang ibig sabihin yan. Nagalit sa inyo ang spiritong natawag nyo. Kung pagbabasahan natin ang sinabi niya, nagalit siya dahil ginulo nyo ang kanyang pananahimik. Teka, Cecilia ba ang sinabi niyang pangalan? Oo, bakit? Nathan, di ba? Cecilia rin ang pangalan ng anak na namatay ni Aling Ruby? Ay, mahama ka talagang babae ka eh. Uy! Ba't ako lang yung sinisisi mo? Sumali ka ng kusang eh. Oo, ayun siya. Yung babae sa malaking picture. Oh my God! Pag mabuti pa, bukas sa bukas din, ay bumalik na tayo ng Manila. Pero sir, hindi nyo natapos ang paglalaro. Kailangan tapusin nyo yun. Kung hindi, patuloy niya kayong hahabulin. No way, man! Sira ulo ka ba? Pagkatapos kaming pagbantaan ng papatayin? No way! Hindi na ako maglalaro ulit niyan. Nag-text na sila Aling Ruby. Pauwi na daw sila. Guys, walang magsasabi ng nangyari ha? Kung ayaw niyong magalit sa atin si Aling Ruby. Ligpitin niyo na yan. Bilis! Ayusin ninyo yung mga nagulong gamit. Gaya ng napagkasunduan, nang dumating sila Aling Ruby, ay walang nagsabi sa nangyari. Hindi na rin naman nagparamdam ang kaluluwa ni Cecilia. Pero dahil sa mga nangyari, ay hindi ako makatulog. Puno ng pangamba sa maaaring maging balik sa mga kaibigan namin ang ginawa nilang Spirit of the Glass. Nathan? Dali akong bumangon nang marinig ko ang boses ni Ann. Tulog na tulog si Warren na parang walang nangyari. At ngayon ko lang napansin na wala sa tabi nito si Sir Willie. Saka ko lang naalala na nagpaalam ito sa akin na pupunta ng CR. Oh, Ann, bakit? Akala ko natutulog ka na. Hindi ako makatulog eh. Nag-iisa kasi ako sa kwarto. Nasaan si Dayan? Lumabas eh. Punta lang daw siya sa kusina pero hanggang ngayon hindi pa bumabalik.
nag-aalala na ako. Naalala ko yung kanina, baka mamaya may nangyari na sa kanila. Sige, hanapin natin. Kunin ko lang yung flashlight ha. Pagkakuha ko ng flashlight, ay hinanap namin ang dalawa sa bahay. Nagtaka kami ni Ann dahil naiwang bukas ang pinto sa may kusina na papunta sa likod ng bakuran ng bahay. Lumabas kami at tumingin-tingin sa paligid. Nasaan na kaya yung dalawang ngayon? Nathan, alam mo, duda ako kay Dayan at kay Sir Willie. Hindi mo ba napansin? Nung nakaraan na lumalabas sila na sabi maghahanap lang daw ng fast food, ang tagal nila bago bumalik. Tapos ngayon, eto, pareho nawawala. Mukha nga. Tara, tingnan natin sa banda doon. Naglakad-lakad kami ni Ann papasok sa kakahuyan. Hanggang sa matigilan kami nang marinig ang halinghing ng dalawang pamilyar na tinig na nagmumula sa hindi kalayuan. Hawak ang kamay ni Ann. Hinanap namin ang pinanggagalingan nito. Hanggang sa nagulat kami sa nasaksihan. Dahil sa ilalim ng isang puno, naroon si Dayan at Sir Willie sa gitna ng kakahuyan. Nakatayo ang mga ito at nagtatalik. Nagmadali kaming nagtago ni Ann sa likod ng isa pang puno at lihim na natawa. Mula doon ay narinig namin ang usapan ng dalawa. Grabe ka, babe. Hindi ka pa rin nagbabago. Champion ka pa rin. Siyempre, wala ka nang mahanap na gaya ko. Basta babe ha. Sa next exam, ikaw na yung bahala sa grades ko. Huwag kang mag-alala. Ngayon pa lang, sinisiguro ko sa'yo na pasado ka na. Pero mag-aaral ka pa rin. Ipakita mo sa mga classmates mo na nag-e-effort ka para hindi sila magtaka. Iwasan mo rin yung kaka-absent mo sa subject ko. Paano ako gaganahan magturo kung wala ka noon? Oo na, sige na. And babe, doon ka lagi mauupo sa unahan. Tsaka magsuot ka ng maikling palda para madali ko makita yan. Ikaw talaga? Napakahilig mo. Ano? Isa pa? Dun sa condo mo, bumalik na tayo at baka may aswang na naman tsaka baka magpakita yung multo. Ang unfair, Nathan. She's sleeping with Sir Willie para sigurado siya sa grades niya. Kaya pala nakakapagtaka na kahit bagsak siya sa ilang exam at maraming absent, pasado pa rin ang grades niya. Hindi pwede to. Kailangan magreklamo tayo. Nagpapakahirap tayo sa kakaaral eh. Ang mabuti pa, bumalik na tayo. Hayaan na natin sila. Pabalik na kami ni Ann sa bahay nang matigilan kami nang biglang umihip ang malamig na hangin. Pagkatapos ay may narinig kaming dalawa na nakakatakot na tinig na tila kasamang bumubulong ng malamig na hangin. Ano yun, babe? Narinig mo? May bumubulong. Halika na. Bilis! Napalingon kami sa dalawa nang marinig namin na nagmamadali itong tumakbo. Hanggang sa nanlaki ang mga mata namin ni Ann. Nang mula sa taas ay biglang lumabas ang kaluluwa ni Cecilia. Ang mukha ng multo ay biglang naging anyong aswang. Mukha itong demonyo na may mahaba at matulis na dila. Gayon din ang mga pangil at kuko nito. Ang mga matay bilog at kulay pula ang baling tataw. May malalaking pakpak na tulad sa mga paniki. Diyos ko, Nathan! Anong gagawin natin? Magtago tayo, bilis! Tulong! Dayan! Tulungan mo ko! Sa halip na tulungan, ay
mabilis na tumakbo palayo si Dayan na umiiyak at takot na takot. Nagulat kami nang biglang dumating ang totoong aswang. Hinablot nito sa leeg si Sir Willie. Ang aswang na ito ay kamukhang-kamukha ng anyong aswang ni Cecilia. Nang pumagaspas ang malaking pakpak nito na gaya ng sapaniki, ay isinama nito si Sir Wally, sabay dukot ng puso nito at laman loob sa tiyan. Oh my God! Bigla kong niyakap si Ann at inalis ang tingin sa nakapangingilabot na tagpong yun. Pagkatapos ay hinila ko na siya at tumakbo pabalik sa bahay, kung saan naabutan namin nagising si Aling Ruby at Warren. Pare! Nasaan si Sir Willie? Saan kayo galing? Hindi ba't bilin ko na? Aling Ruby, si Sir Willie po. Pinatay ng aswang. Ano? Palabas pa lang ng bahay si Aling Ruby nang humahangos na dumating si Dayan. Umiiyak sa takot at nanginginig, naghihisterikal. Para itong nawala ng lakas at napaupo na lang sa sahig at doon patuloy na umiyak. Umuwi na tayo. Please, ayoko na dito. 3 araw na mula nang nakabalik na kami sa Maynila. Hanggang sa makaalis ay hindi namin sinasabi kay Aling Ruby ang tungkol sa Spirit of the Glass. Naiuwi na rin ang mga labi ni Sir Wally at ang mga awtoridad mismo ang nagpaliwanag sa nangyari sa pamilya. Kagagaling lang namin ni Ann sa burol kasama si Warren. Napalingon kami nang pumasok si Dayan. Ang porma nito ay mukhang may pupuntahang party. Bakit ganyan ang ayos mo? Night out! Kasama ng iba kong friends. Hayop ka rin talaga no? Hindi ka man lang sumama sa amin sa burol ni Sir Willie? Tapos mo kukuha mo pang mag-night out? Anong gusto niyong gawin ko? Magmukmok? Hindi sa ganun. Pero konting respeto naman. As if naman mabubuhay yun kapag pumunta ako doon. Napakawalang iya mo talaga, no? Oh, dang it! Bakit kinanampan? Dahil ang kapal ng mukha mo. Tama na yan, Ann. Kumalma ka. Hindi eh. Sumasobra na to eh. Baka akala mo hindi namin alam ni Nathan. May relasyon kayo ni Sir Willie. Ginagamit mo yung katawan mo. Nagpapagalaw ka sa kanya para mataas ang grades mo. Huwag kang gumawa ng kwento. I'm sorry, Dayan. Pero narinig namin kayo ng gabing yon bago mamatay si Sir. Pagkatapos mong gamitin yung tao, ngayong wala na siya, baliwala na lang sa'yo? Ano? Hahanap ka ng bagong professor na kakabitan para siguradong makapasa ka na naman? Wala kang pakialam sa diskarte ko. May pakialam ako dahil napaka-unfair mo. Nagpapakahirap kami mag-aral. Tapos ikaw wala kang ginagawa kung hindi ilislis yung palda mo at hubarin yung panty mo. Tapos pasado ka na agad. Mas mataas pang grades mo sa amin. Kung hindi ka kapala na mukha mo yun eh. Tama na yan. Hindi tayo nandito para mag-away. Kailangan natin pag-usapan yung ginawa nyo. Yung Spirit of the Glass. Namatay na si Sir Willie. Ang multo ni Cecilia at ang aswang ang pumatay sa kanya. Nagsimula na siyang gumante dahil sa panggagambala niyo sa kaluluwa niya. Anong gagawin namin? Utya, mula nang umuwi tayo dito, hindi na ako makatulog ng maayos. Mapabaliw na ako nito, pare. Kailangan niyong tapusin ang laro. Kung hindi, hahabulin kayo ni Cecilia. Dahil hindi basta isang kaluluwa lang ang natawag at nagambala niyo. Kung hindi, espiritu ng isang aswang. Ano kaya kung sabihin natin kay Aling Ruby? Tsaka na matutulungan niya tayo. Baka pwede niyang pakiusapan ang anak niya. Babalik tayo doon? No way! Hindi na ako babalik sa haunted house na yon. Never! Langya talaga yung impact ang babae na yan. Napaka-selfish. Hindi tayo pwedeng bumalik doon na wala siya. Kailangan dalawa kayo.
Eh ayaw nga eh. Hayaan mo. Kukumbinsin pa namin siya. Basta sa ngayon, mag-iingat ka lagi ha. Magdasal ka. Sige pare. Salamat. An, una na ako. Okay, ingat ka. Nang makaalis si Warren ay naiwan ako doon sa apartment ni Anne. Ngumiti ito ng malungkot. Kaya naman lumapit ako sa kanya at niyakap ng mahigpit. Alam ko na hanggang ngayon ay hindi pa rin mawala ang takot nito. Aalis ka na rin ba? Hindi pa naman, bakit? Huwag mo akong iwan, Nathan. Natatakot ako. Pwede mo ba akong samahan dito? Hanggat hindi pa naaayos ng problema natin? Dito ako matutulog? Oo. Sige, pero kukuha lang ako ng gamit sa kondo ko. Sama ako. Ayoko talaga mapag-isa. Natatakot ako. Sige. Hindi ko maintindihan kung bakit pati tayo damay dito. Eh sila lang naman ang naglaro. Sinaway natin pero sila itong ayaw paawat. Dahil naroon din tayo nung nilaro nila yon. Tapos, pumayag tayo na ilihim kay Aling Ruby ang nangyari. Anong gagawin natin ngayon? Hindi ko rin alam. Huwag kang mag-alala. Mag-iisip ako ng paraan. Alas 8 ng gabi, ang kwento ni Anne sa akin. Habang naghihintay siya sa pagdating ko, ay nilibang daw niya ang sarili sa panunood ng TV. Nauna kasi siyang umuwi at may kinakailangan pa akong tapusin sa org namin. Habang nanunood, ay sandali siyang tumayo at nagpunta sa kusina para kumuha ng maiinom sa ref. Nang isarado niya ang pinto noon, natigilan si Anne nang lumingon sa may glass wall at... Oh my God! Cecilia! Sa takot ni Anne ay nabitiwan niya ang hawak na baso. Dahil naroon ang refleksyon ng salamin, nakita niya na may nakatayong babae sa kanyang likuran. Unti-unti itong nagbago ng anyo at naging isang aswang. Agad daw pumikit si Anne at mabilis na umusal ng dasal habang halos mamatay sa takot. Lord, save me from evil. Protect me with your legion of angels. Mas naniniwala ako sa lakas ng kapangyarihan mo kumpara sa kalaban. Tulungan mo ako, please. Don't let your enemy harm me or Nathan. Dahan-dahang dumilat si Anne matapos niyang magdasal. Ganun na lang ang kanyang paghinga ng malalim nang makita na nawala na ang multo sa salamin. Napakapit siya sa pinto ng ref nang wala sa oras. Parang humiram ng lakas. Para daw kasing biglang nanlambot ang kanyang mga tuhod dahil sa nakita. Ngunit nang tumalikod si Anne, ay... Biglang napaatras si Anne habang sumisigaw ng biglang bumungad ang kaluluwa ni Cecilia na nasa anyong aswang. Umangat ang kamay nito at tinangka niyang hawakan pero hindi yun dumampi sa kanyang balat. Hanggang sa bigla na lang daw yun naglaho. Takot na takot pa rin na lumingon si Anne sa paligid. Wala na ang multo o aswang pero nanginginig pa rin daw ang kanyang katawan. Tatakbo sana siya nang biglang madulas at matumba sa sahig. At doon na ako dumating. Pagkatapos ay naabutan ko siyang nakaupo sa sahig at umiiyak. Ann! Nathan! Nagpakita siya sa akin! Nagpakita sa akin si Cecilia! Nagmadali akong tumakbo palapit sa kanya at agad itong niyakap. Pagkatapos ay inalalayan ko siyang makatayo papunta sa sopa. Patuloy ko siyang niyakap at inalo hanggang sa tuluyang kumalma si Anne. Anong nangyari? Nakita ko siya sa salamin nakatayo sa likod ko. Tapos pumikit ako at nagdasal. Then pagdilat ko, akala ko wala na siya.
Dahil wala na siya dun sa reflection ko sa salamin. Pero nung tumalikod ako, nasa harap ko na siya. Nathan, kitang-kita ko sa malapitan yung kaluluwa ng aswang. Sinaktan ka ba niya? O nagtangka siyang saktan ka? Hindi. Umangat lang ang kamay niya sa mukha ko. Pero hindi yung nagbabanta. Parang gusto niya akong hawakan o saktahan. Pero hindi dumampi yung kamay niya sa balat ko. Tapos yun, nawala na siya. Tatakbo sana ako palabas kaso nadulas ako sa tubig. Nabitiwan ko kasi kanina yung baso na may laman na tubig eh. Ang mahalaga safe ka. At hindi ka niya sinaktan. Nathan, pati ba tayo papatayin niya? Hindi naman tayo kasali sa game, di ba? Hindi ko alam pero malakas ang pakiramdam ko na hindi niya tayo sasaktan. Nagpaparamdam lang siya. Maaaring dahil nangihingi siya ng tulong. Anong gagawin natin? Sandali. Tatawagan ko na si... Hindi ko na ituloy ang sasabihin ko nang may bigla akong maramdaman na malamig na hangin. Dumampi yun sa pisngi ko, kasunod ng nakakatakot na bulong ng boses ng isang babae sa tenga ko. Ano nangyayari? Napatayo ako at agad lumingon sa paligid. Napatayo rin si Ann at yumakap sa akin nang biglang yumanig at gumalaw ang mga gamit sa loob ng bahay. Hanggang sa mapatingin ako sa salamin. Gaya ng nangyari kay Ann, nakita ko sa salamin ang imahe ni Cecilia. Ngunit sa pagkakataon na ito ay may nakita akong babaeng patay at wala ng buhay na hawak niya sa leeg. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang mukha ng babae. Dayan? Si Dayan? Anong ibig mong sabihin? Kailangan nating puntahan si Dayan. Bilis! Bakit? Siya nang susunod kay Sir Willie! Habang nagmamaneho ako na walang katiyakan kung saan ang punta, si Ann naman ay patuloy na tinatawagan si Dayan. Pero nakailang ulit na kami ay hindi naman ito sumasagot. Kaya naisip naming tawagan na lang si Warren. Hello? Warren? Nasaan si Dayan? Magkasama ba kayo? Kanina, nagkita lang saglit. Bakit? Nasaan siya? Nasa bar. Kasama yung ibang friends niya. Doon sa palagi niyang pinupuntahan? Oo. Bakit ba? Nagpakita si Cecilia kay Nathan. Nakita niyang hawak ni Cecilia si Dayan sa leeg at patay. Sige. Susunod ako sa inyo doon. Binilisan ko pa ang pagmamaneho hanggang sa wakas ay makarating na kami sa bar na tinutukoy ni Warren. Hindi naman kami naghintay ng matagal nang maya-maya lang ay dumating din ito. Pumasok na kayo sa loob? Hindi pa. Halina kayo guys. Baka kung anong mangyari sa kanya. Agad kaming pumasok sa bar at hinanap namin si Dayan. Pero dahil sa dami ng tao, idagdag pa ang madilim at mga nag-iiba't ibang kulay na ilaw na nagpapatay-sindi. Naging mahirap para sa amin na makita si Dayan. Nakita niyo na? Hindi pa. Subukan kong isa-isa yung bawat tables. Kami ni Ann sa dance floor. Ganun nga ang ginawa namin. Inisa-isa naming tingnan ang mga tao sa dance floor, maging sa bawat mesa. Nang hindi namin mahanap si Dayan doon sa first floor, umakyat kaming tatlo sa second floor at muling inisa-isa ang mga table. Ngunit wala rin doon ang aming hinahanap. Pumasok na si Warren maging sa loob ng mga VIP rooms, pero wala din doon si Dayan. Nasaan na kaya yun? Sure ka ba na nandito siya? Oo. Yun ang sabi sa akin ni Dayan. Nanlaki ang mga mata ko nang sa wakas ay masipat ko si Dayan. Naglalakad sa gitna ng karamihan ng tao
na tila galing sa loob ng banyo. Susuray-suray na dahil sa dami ng nainom habang naglalakad palabas. Ayun pare! Ayun si Dayan! Bilis! Habulin natin! Nagmadali kaming bumaba, ngunit pagdating namin sa dance floor, bigla kaming natigilang tatlo nang sa gitna ng karamihan ng tao ay nagpakita si Cecilia. Matalim ang tingin nito at puno ng galit ang mga mata. Nathan! Si Cecilia! Nakikita ko! Nandito siya? Saan? Hindi mo siya nakikita? Hindi. Nandito ba siya? Nagkatinginan kami ni Ann hanggang sa mapunta na naman kay Cecilia ang tingin namin. Nagpalipat-lipat ito sa bawat parte ng bar, sa bawat sulok, hanggang sa bigla itong sumulpot sa likod ni Dayan na naroon na sa exit door. Humawak pa ito sa balikat ng kaibigan namin at may binulong at tuluyang nakalabas ng bar. Dayan! Bilisan nyo! Napatakbo kami sa labas. Halos hawiin namin ang mga tao na nakaharang sa daan namin. Nang sa wakas ay makalabas kami, agad namin hinanap si Dayan. Pero muli na namang nawala ito sa aming paningin. Ayun siya! Dayan! Pagturo ni Ann, nakita naming naglalakad si Dayan mag-isa. Sumusuray-suray at mukhang wala sa sarili. Pagkatapos ay lumiko siya papunta sa kaliwa. Bagay na pinagtaka namin. Ilang beses na kaming nakapunta doon, kaya alam namin na dead end ang lugar na yun. Bakit doon pumunta yun? Tara, sundan natin! Hoy, Dayan! Tumakbo kami at sinundan si Dayan. Ganun na lang ang gulat namin nang makita si Cecilia sa likod ng pader. Nakalutang sa hangin habang unti-unting nagbabago ang kanyang anyo at nagiging aswang. Habang si Dayan ay wala sa sarili, na umakyat sa chain fence wall na may live wire sa itaas. Dayan! Wag! Tumakbo kami palapit, pero biglang sumulpot si Cecilia sa harap namin. Humangin ng malakas at malamig. Umangat lahat ng mga gamit sa paligid. Mga kahoy, trash bin, mga bato, lupa, at kung ano-ano pa. Dayan! Gumising ka, Dayan! Parang awa mo na, Cecilia! Tama na! Huwag mo siyang sasaktan! Ako nang humihingi ng tawad sa ginawa ng mga kaibigan ko! Utang na loob! Tawad? Patawarin sila? Bakit? Naawa ba sa akin ang mga taong bayan nung pinatay nila ako? At hinimay ang aking katawan? Nung mamatay ako ay nahanap ko ng katahimikan na gusto ko. Pero anong ginawa nila? Ginambala nila ako! Ah! Dayan! Wala na kaming nagawa sa mga sumunod na nangyari. Basta narinig na lang namin ang tunog ng live wire at may sumigaw. Nang tignan namin si Dayan ay nakukuryente na ito at nangingisay na. Tulala kami habang napaupo na lang si Ann habang umiiyak. Katatapos lang ng libing ni Dayan. Ayon sa mga pulis, matapos ang naging autopsy sa kanyang mga labi, nakita nila ang drug substance dito. Ibig sabihin ay nag-take ng drug si Dayan bago nangyari ang insidente. 3 party drug pills ang nakita sa katawan niya, kaya bangag na bangag ito at hindi kami naririnig kahit anong sigaw at tawag namin sa kanya.
Nakausap ko na yung mga kasama ni Dayan dun sa bar. Okay naman daw si Dayan nung papunta sila sa bar. Nagsimula lang siya maging disoriented nung nandun na sila. Palagi daw may binabanggit si Dayan na Cecilia tapos paulit-ulit na sinasabi na kukunin na daw siya ni Cecilia. Hanggang sa may nag-alok sa kanya ng party drug. Kinuha niya. Nag-take siya ng 3 sabay tungga ng maraming alak. Isa-isa na silang nawawala na isa. Natatakot ako. Huwag kang matakot. Ano kung isa sa atin ang isunod ni Cecilia? Hindi tayo kasama sa naglaro. Huwag kang matakot. Pero bakit pati sa atin nagpapakita siya? Siguradong may gusto siyang sabihin sa atin. Nathan, mangako ka sa akin. Ingatan mo palagi ang sarili mo. Oo naman. Ang mabuti pa, kumain na tayo. Nagluto ko ng dinner natin. Seafood pasta, tapos may partner na garlic bread, tsaka roasted chicken na binili ko sa labas. Okay. Upo ka na dun. Papunta na ako sa kusina nang bigla akong hawakan ni Ann sa braso at pigilan. Nagtataka na lumingon ako sa kanya. Ganun na lang ang gulat ko nang hawakan niya ang mukha ko at hinalikan ako sa labi. Ngunit panandalian lang yun dahil nang makabawi ako ay niyakap ko siya sa likod sabay hila ng katawan niya palapit sa akin. Tumugon ako ng mas masuyo at mas mainit na halik hanggang sa namalayan ko na lang na yumakap si Ann sa leeg ko. I love you, Ann. I love you too, Nathan. Hindi ko na kayang pigilan eh. Lalo akong nai-inlove sa'yo. Talaga? Ibig sabihin tayo na. Oo, tayo na. Naisip ko kasi, sa mga nangyayari ngayon, na-realize ko na maikli ang buhay. Ayoko magsayang ng oras sa kahihintay kung kailan mo ako tatanungin ng, will you be my girlfriend? Sorry, love, ha? Masyadong na-occupy ng problema natin ang isip ko, eh. It's okay. Sadyang mainipin lang talaga ako. Isang kiss pa nga. Ang sarap, eh. Yung pagkain, akala ko ba kakain na tayo? Mamaya na yan. Mula sa kwarto na tinutulugan ko doon sa kondo ni Ann, nagising ako bandang pasado 8:00 ng umaga. Bumangon ako nang marinig na may kumikilos na sa kusina. Matapos magbanyo, ay saka ako lumabas at naabutan si Ann na naghahanda ng almusal. Lumapit ako sa kanya at hinalikan ito ng matagal sa labi. Good morning, lovey. Good morning. Kanina ka pagising? Mga 1 hour ago. Sana ginising mo ako para dalawa tayo na ganda ng breakfast. Hindi na. Kaya ko naman eh. Happy nga ako na ngayon may pinagluluto na ako. Nagpa-practice ka na ba para kapag mag-asawa na tayo? Oo. Practice na rin kaya tayong gumawa ng baby. Uy! Joke lang. Kaya ko naman maghintay kung kailan ka ready. Thank you, love. As always, napaka-gentleman mo talaga. Teka, anong plano mo ngayon? Ngayon yung enrollment natin for second semester, di ba? Mag-enroll ka na ba? Oo, sabay na ako sa'yo. Saan mo pala plano mag-OJT? Hindi ko pa alam eh. Maghahanap pa lang. Doon na lang tayo sa company ni Dad. Kakausapin ko siya. Talaga? Oo, tsaka dumiretso pala tayo mamaya dun sa bahay. Pakikilala kita sa parents ko. Agad? Oo naman. Matagal nang alam ng parents ko na gusto kita. Alam din nila na matagal ko nang gustong manligaw sa'yo. Sa tingin mo kaya matutuwa sila kapag nalaman nila na tayo na? Sigurado ako. Okay, punta tayo. Since nasa US ang parents ko, mamayang gabi, kapag nag-usap kami, ipapakilala na rin kita sa kanila. Baka naman mabigla sila at magalit ang daddy mo. Hindi yan. Matagal ka na rin naman nilang kilala. Halika, kain na tayo.
Nga pala, love. May balita ka ba kay Warren? Parang masyado siyang tahimik ngayon. Wala nga eh. Sandali. Tawagan ko. Habang pinaglalagay ako ng pagkain ni Ann sa pinggan, ay sinubukan kong tawagan si Warren. Sa unang ring ay hindi ito sumagot. Umabot sa ikalawa hanggang 3, hindi pa rin siya sumagot. Binaba ko na ang phone at nagsimula na kaming kumain nang biglang mag-ring ang phone ko at makita na tumawag si Warren. Hello, pare? Sorry nakaabala ba ako? Pare, tulungan mo ko. Mababaliw na yata ako. Ha? Bakit? Anong problema? Nagpaparamdam ba sa inyo si Cecilia? Ha? Nagpapakita rin ba siya sa inyo gabi-gabi? Hindi naman. Mula nung gabing mamatay si Dayan, hindi na. Bakit? Pare, gabi-gabi siya nagpapakita sa akin. Hindi niya ako pinatatahimik. Mamabaliw na ako. Kalma ka lang, pare. Pupunta kami ni Ann sa school ngayon pagkatapos namin kumain. Kung gusto mo, magkita tayo doon. Sige, pupunta ako. Anong sabi niya? Gabi-gabi daw siyang dinadalaw at ginugulo ni Cecilia. Ang akala ko pa naman okay lang siya dahil tahimik naman tayo dito at hindi siya tumatawag. Love, sa tingin ko, kailangan na natin ng tulong ng lola mo. At kailangan na rin nating tawagan si Aling Ruby. Awang-awa ako kay Warren nang makita ko. Humpak ang mga pisngi at nangangalo ang mata. Halatang ilang gabi na itong walang maayos na pahinga. Nanginginig ang mga kamay nito habang nagsisindi ng sigarilyo. Parang tulungan niyo ako. Gawin na natin yung sinasabi niyo noon. Yung tapusin ang laro. Gagawin ko. Basta matapos lang to. Warren, kumalma ka muna. Tatawagan na namin si Aling Ruby. Pati yung lola ko na albularyo mamaya. Pare, huwag ko pang mamatay, pare. Tulungan mo ako. Nathan, Ann, please. Tulungan niyo ako. Huwag kang mag-alala, hindi ka namin iiwan. Sasamahan ka namin. Nagsisisi na ako. Kung nakinig lang sana ako sa inyo, hindi mangyayari to. Nangyari na ang nangyari. Nandito na to. Ang mahalaga, may magagawa pa tayo para matapos to. Walang mangyayaring masama sa'yo. Kailan tayo babalik sa probinsya? Sa isang araw. Sige, ihanda ko ng mga gamit ko. Nag-enroll ka na ba? Hindi pa. Tsaka na pag natapos na lahat ng to. Mauna na kami. Diretso pa kami sa parents ni Nathan eh. Sige, ingat kayo. Ikaw rin. Ingat sa pagmamaneho, ha? Bago pa kami sumakay ni Ann sa kotse ko, ay pinanood pa naming makasakay muna sa kotse niya si Warren. Ngumiti pa siya sa amin bago nagmaneho palayo at doon pa lang kami sumakay. Love, mahilig ba sa cake sila tita? Daan kaya muna tayo sa bake shop. Ayokong pumunta doon na walang dala. Oo. Lalo yung Black Forest. Bumili rin kaya ako ng flowers. Love, Hindi ko na nagawang sagutin ang tanong ni Ann dahil natulala na lang ako sa mga sumunod na nangyari. Habang binabaybay ko ang daan palabas ng campus, nang lumingon ako sa bandang kaliwa, nakita ko si Cecilia. Nakatayo sa gilid ng daan at hawak niya sa leeg si Warren. Butas ang noo, lalamunan at maging ang dibdib habang walang patid sa pag-agos ang dugo nito. Bigla kong natapakan ang preno. Ngumisi pa sa akin si Cecilia bago tumalikod at naglakad palayo habang hila ang walang buhay na katawan ni Warren.
No! 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 Love, ano nangyayari? Nagpakita sa akin si Cecilia. Shit! Si Warren ang isusunod niya. Agad kong pinaandar ang kotse at lumabas ng campus. Mabilis naming sinundan si Warren na puno ng takot at pag-aalala. Ngunit hindi pa man din nakakalipas ang 1 minuto nang biglang nagkagulo sa paligid matapos ang malakas na tunog ng 2 sasakyan na nagkabanggaan. Pero nang dumaan kami sa pinangyarihan ng aksidente, nagulat na lang ako nang biglang sumigaw si Ann, kaya mabilis kong natapakan ang preno. Mabilis kaming bumaba ng kotse at tumakbo palapit kay Warren. Ngunit agad kaming pinigilan ng mga tao na naroon. Pareho kami ni Ann na nagwawala at naghihisterikal matapos makita ang kalunos-lunos na sinapit ng kaibigan namin. Naatrasan ng malaking truck ang kotse ni Warren na may kargang patong-patong na steel rebar. Dumulas ang mga bakal sa lakas ng pagkakabangga nito sa kotse ni Warren at dumiretso ang bakal sa salamin ng sasakyan at tumusok ang 3 bakal sa noo, lalamunan at dibdib niya. Warren! 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 1 linggo na ang nakalipas mula nang mailibing si Warren. Hindi na rin nagparamdam sa amin si Cecilia. Hanggang ngayon ay hindi pa rin kami makapaniwala na sa isang iglap ay wala na ang 3 sa mga kaibigan namin. Love, okay ka lang? Hindi. Bakit ka umiiyak? Wala. Nalulungkot lang. Nagigilty. Alam mo yung feeling na nakokonsensya ako na buhay tayo tapos sila patay na? Mabuti sana kung simpleng pagkamatay nila. Hindi lahat brutal. Love, naiintindihan kita. At kahit ako minsan may ganyan na pakiramdam din. Pero kailangan nating maintindihan na ang nangyari sa kanila ay consequence ng naging action nila. Yun ang sinabi sa akin kanina ni Lola. Nagkausap na kayo? Oo. Bago ako lumabas dito, tinawagan ko siya habang nandun ako sa kwarto. Sinabi ko sa kanya mga nangyari at isa yun sa mga sinabi niya. Mamamatay din ba tayo? Tinanong ko rin yan. Hindi daw tayo mamamatay dahil hindi naman tayo kasama sa naglaro. Pero kailangan tayong magtapos ng laro na iniwan nila Dayan. Bakit tayo? Hindi man tayo kasali sa laro pero kasama pa rin nila tayo dun sa sala nung ginawa nila yung Spirit of the Glass. Natatakot ako, love. Huwag ka mag-alala. Ngayon, kasama natin si Lola. Pupunta siya doon kila Aling Ruby. Naibigay ko na yung address at magkikita tayo doon. Sana matapos na to. Huwag ka na mag-alala, ha? Halika nga dito. Yakapin na lang kita para mawala ang lungkot mo. Love naman eh. Gusto mo tabi tayo matulog mamaya? Pwede ba? Oo naman. Basta promise mo magiging good girl ka, ha? Baka mamaya gapangin mo ako. Uy, ang kapal mo. Bigla kaming natigilan nang may maramdaman na kakaiba sa paligid. Humangin ng malamig sa loob ng bahay kahit na sarado ang mga bintana. Gumalaw ang mga gamit sa paligid na parang lumilindol. Maya-maya ay lumitaw sa harap namin si Cecilia. Hindi kami sumigaw, pero nanginginig kami sa takot. Love, ayun na naman siya. Naubos mo na mga kaibigan namin, Cecilia. Nakapaghiganti ka na. Ano pang gusto mo? Gusto ko nang magpahinga.
Pero may gusto muna akong malaman. Tulungan niyo akong malaman ang totoo. Anong totoo? Matapos yun, ay biglang nawala si Cecilia. Kasabay ng paglaho nito ay ang pagkalma ng paligid. Nagkatinginan kaming dalawa ni Ann. Dinala ko siya sa sala at doon kami umupo. Ano kayang ibig niya sabihin? Gusto ninyang tapusin natin ang laro. Pero ano yung totoo na sinasabi niya na gusto niyang malaman? Hindi ko rin alam. Ang mabuti pa, tawagan na natin si Aling Ruby. Sandali, kukunin ko yung phone ko. Hello? Hello? Good evening po. Ako po si Nathan. Yung isa sa mga umupo ng bahay niyo mag-iisang buwan na po ang nakakalipas. Yung kaibigan ng guro na namatay dito? Ako nga po. Mabuti naman na tumawag na kayo. Matagal ko nang hinihintay ang tawag niyo. Ilang gabi na rin akong hindi pinapatahimik ng anak ko. Nagpakita po sa amin si Cecilia. Lahat ng alaala namin sa lumang bahay na yun ay mabilis bumalik. Kompleto kaming 5 nang una kaming pumunta doon. Umuwi kami sa Maynila na bangkay na ang isa. Ngayon, 2 na lang kaming bumalik. Hindi ko maiwasang malungkot, pero nangyari na ang nangyari. At ang tapusin ang larong sinimulan ng mga kaibigan ko lamang ang paraan para matapos na ang lahat. Narito na pala kayo. Nariyan ang lola mo, Nathan. Salamat po, Aling Ruby. Marami kaming dapat ipaliwanag sa inyo. Pumasok na muna kayo nang makapagpahinga. Naroon sa sala ang lola mo. Doon lang muna ako sa kusina at maghahanda ng makakain. Nang makarating kami sa loob ng bahay, naabutan namin ang lola ko na kung tawagin namin ay inang. Nakaupo sa sofa kasama ang tita ko. Agad akong lumapit dito at nagmano. Ganon din si Ann. Apo, kumusta ka na? Abay, pumapogi ka lalo. Thank you po, Inang. Siya nga pala. Si Ann po pala, girlfriend ko. Love, siya si Inang, ang lola ko. Good afternoon po. Magaling pumili itong pamangkin mo, Danny, ano? Abay, magandang bata. Salamat po, Inang. Maya-maya ay napaalis ang ngiti ni Inang habang tumitingin sa paligid. Naglakad-lakad ito paikot sa sala at huminto sa malaking larawan ni Cecilia na nakasabit sa dingding. Marahan itong hinaplos ang kwadro ng larawan. Mabigat. Napakabigat ng dating nitong bahay na to. Puno ng paghihinagpis ang espiritong narito. Bakit mo hinayaan na gawin yun ng mga kaibigan mo, Apo? Pinigilan po namin sila, Inang. Pero kahit anong paliwanag ko, ayaw nilang makinig. Sadyang mapusok ang mga kabataan. Wala nang kinatatakutan at pinaniniwalaan. Ang nangyari sa kanila ay paniningil ng kaluluwang ginambala nila. Inang, kaluluwa ng aswang, ang espiritong natawag nila. Pati daw dito sa lugar na to ay may aswang. Hinagtang daw ang tawag sa kanila. Narinig ko na ang tungkol sa kanila. Ang alam ko lang, ang mga hinagtang ay halos ubos ng lahi. Kumbaga sa mga hayop, endangered species na sila. Malapit nang ma-extinct. Pero Inang, may sinabi sa akin si Cecilia. Ano yon? Nangihingi siya ng tulong. Gusto daw niyang malaman ang totoo. Pero wala namang sinabi kung tungkol saan. Malalaman natin yan sa pagkagat ng dilim. Humanda kayo dahil sisimulan na natin. Nathan, ano ba talaga ang nangyari? Nung gabing umalis kayo,
Pinakialaman nila Dayan ng Kia board. Dinalaan namin sila. At pinigilan pero hindi pa rin sila nakinig sa amin. Pinagpatuloy nila ang paglalaro. At ang natawag nilang espiritu ay ang anak niyo na si Cecilia. Bakit hindi niyo sinabi na isang aswang si Cecilia? Galit na galit siya sa mga kaibigan namin at isa-isa silang pinatay. Tsaka bakit to may Kia board kayo? Malaki ang kasalanan ko sa anak ko. Namatay siya na hindi man lang ako nakakapagpaliwanag sa kanya. Ginagamit ko yan para hanapin ko siya at kausapin. Pero hindi ako sinasagot ni Cecilia. May lahi po ba kayong aswang? Ang nasira kong asawa na si Pancho, galing sila sa lahi ng mga aswang. Po, Sa lahi nila, hindi lahat ay nagiging aswang. May mga miyembro sa kanila na nalalaktawan ng pagiging aswang at nabubuhay na normal na tao. Isa na doon ang asawa ko. Ang buong akala ko noon ay magiging normal din ang pamilya namin. Hanggang isang gabi na tumuntong na si Cecilia ng 18 anyos, bigla siyang naging aswang. Ang anak ko ang sumalo ng pagiging aswang na dapat sana ay sa asawa ko. Mula noon ay nagbago siya. Naging mabagsik lalo kapag nagpapalit ng anyo. Sinubukan ko siyang pigilan at ikulong, pero nakakawala pa rin siya hanggang sa pumatay siya ng tao. Isa hanggang sa dumami ang kanyang biktima. Kung ganun, sino ang aswang na pumatay kay Sir Willie? Isa sa nakagat dati ni Cecilia na naging aswang. 10 taon na ang nakakalipas mula nang gawin siyang aswang ng anak ko. Pero hanggang ngayon ay naghahasik pa ni siya ng lagim. Isang hinagtang. Naaalala niyo pa ba ang sinabi ko noon sa inyo? Kung anong klaseng aswang sila? Pero wala na siya ngayon. Noong nakaraang linggo lang ay napatay na rin siya sa wakas ng taong bayan. Mula noon ay natahimik na kami dito. Opo. Kung ganun, yun ang aswang na muntik nang pumasok dito nung narito kami? Yun po yung aswang na yun? Oo, siya nga. Kumagat na ang dilim. Simulan na natin. Patayin ninyo ang ilaw at isarado ang mga bintana. Pagkatapos ay magsindi kayo ng mga kandila. Nathan, ilabas mo na ang Kia board at kumuha ng baso. Opo. Katahimikan. Yun ang bumabalot sa buong paligid. Ako, si Anne, Aling Ruby at si Inang ang nakaupo sa palibot ng Ouija board. Ang daliri namin ni Anne ang nasa ibabaw ng baso habang si Inang ang naging gabay namin. Anne, Nathan, walang bibitaw sa inyo kahit anong magyari. Huwag ninyong aalisin ang mga daliri niyo sa baso. Opo. O makapangyarihang Diyos, itinataas namin sa inyo ang gabing yon. Patnubayan niyo kami at protektahan mula sa masasamang espiritu na maaari kaming gamitin at linlangin ang mga kasagutan sa aming mga tanong. Bigyan niyo po kami ng lakas at tapang na harapin at tapusin ang sinimulan ng mga namayapang sina Willie, Dayan at Warren. Patnubayan niyo nawa ang kanilang kaluluwa sa langit. Cecilia, kausapin mo ko. Narito ka ba? Oo daw. Narito na siya, Inang. Nagawa mo ng singilin ang kanilang buhay ang mga taong gumambalas yung katahimikan. Ano pa ang gusto mong malaman? Katotohanan? Anong katotohanan nito? Biglang humangin ng malamig sa loob ng bahay. Ngunit hindi sapat ang lakas nun para mamatay ang mga kandila sa paligid. Maya-maya ay may narinig kaming nakakakilabot na bulong sa paligid. Kasunod ng nakakatakot na iyak ng isang babae.
Inang? Anong nangyayari sa'yo? Biglang lumiyad si Inang at tumingala sa kisame. Pagkatapos ay inikot ang mga ulo at leeg, saka muling umayos ng upo habang nakapikit na ang kanyang mata. Nang dumilat ito, nagulat ako nang makita si Cecilia na sumapi sa katawan ni Inang. Inay! Anak! Cecilia, anak! Sabihin mo sa akin ang totoo, Inay. Hindi kita maintindihan. Ikaw bang nagpapatay kay Ramon? Ikaw bang nagpapatay sa kaisa-isang lalaking minahal ko? At tumanggap sa totoong katauhan ko? Wala akong alam, anak. Sinungaling! Sinungaling ka! Bago pa sumugod ang taong bayan ay alam ko ng totoo. Ang gusto ko lang ay umamin ka sa akin. Bakit mo ginawa yon? Bakit mo siya pinapatay? Dahil ayokong may ipanganak na naman na bata na may lahing aswang. Anak, nakita ko ang paghihirap mo. At sa bawat sandali na nagpapalit ka ng anyo bilang aswang, sa tuwing umuuwi ka na umiiyak at inuusig ng konsensya dahil sa mga napatay mo, mas doble ang hirap at parusang nararamdaman ko. Kaya ba pinagkanulo mo ako sa taong bayan, ha? Naaalala ko na. Bago ako bawian ng buhay ay narinig kitang kausap ni Kapitan. Nagpapasalamat pa siya sa'yo dahil sinuko mo ako sa kanila. Traitor ka! Ikaw ang pumatay sa akin! Ikaw! Pinatay mo ang sarili mong anak! Ikaw ang nagsuplong sa akin kay Kapitan! Kaya mo ako iniwan ng gabing yon at niligtas mo ang sarili mo! Dahil ikaw mismo ang nagpapatay sa akin! Patawarin mo ko, anak. Hanggang sa mga sandaling ito ay pinagsisisihan kong nagawa ko. Noong magbago ang isip ko, uli na at nasabi ko na kay Kapitan ang totoo. Bakit mo nagawa sa akin to, Nay? Bakit? Dahil mahal kita, anak. Kung magluluwal ka ng sanggol sa mundong ito at magiging aswang din siya gaya mo, ayokong maranasan mo ang hirap na dinadanas ko sa tuwing nakikita kitang maging isang halimaw. Nung nagsama kami ng tatay mo, pinangarap naming dalawa na mabigyan ka ng normal at mapayapang buhay. Sanat man tayo sa ibang bagay pero nakakaraos at masaya pa rin tayo. Pero ang makita ka na hayok sa laman at dugo ng tao, napakahirap sa isang ina na makita na mas masahol pa sa hayop ang inaasan ng kanyang anak. Hindi yun ang buhay na pinangarap ko para sa'yo. At wala kang kasalanan dahil biktima ka lang ng sumpang dala-dala ng pamilya ng tatay mo. Kaya ba pinapatay mo na lang ako? Patawarin mo ako, Cecilia. Dadalhin ko hanggang sa kabilang buhay ang galit at puot na ibinigay mo sa akin, Nilay. Hindi kita mapapatawad. May iba ka pa bang kailangan, Cecilia? Wala na. Kung ganun, iwan mo ng bundong to at tuluyang magpahinga. Ako nang humihingi ng tawad para sa panggagambala ng mga kaibigan ko sa'yo. Salamat at pinakinggan niyo ako. Paalam. Ilang sandali pa ay kumalma na ang paligid. Pagkatapos ay nawalan ng malay si Inang. Mabuti na lang at nasalo ito ng tito ko. Nang tumingin kami kay Aling Ruby, ay labis ang pag-iyak nito. Ramdam ko sa kanyang pagtangis ang bigat ng kalooban at ang pagsisisi. Tapos na. Sa wakas, matatahimik na rin kayo, mga apo. Makalipas ang isang taon, nakagraduate na kami ni Anne.
Going stronger pa rin ang relasyon namin. Mula nang matapos ang gulong yon dahil sa Spirit of the Glass. Wala nang multo o aswang na nagparamdam sa amin. Wala na rin kaming naging balita pa kay Aling Ruby. Love? I'm home! Love, andito ako sa kwarto. Agad akong pumasok sa loob at tinago ko sa likod ang sorpresa ko para kay Ann. 1-year anniversary na namin at may binili ako sa kanyang mga bulaklak. Kasabay ng celebration namin bilang magnobyo ng 1 taon ay anibersaryo na rin ng kamatayan ng mga kaibigan namin. Surprise! Happy anniversary! Love, thank you. Ang ganda naman ng mga flowers. Of course, para sa'yo. Happy anniversary, love. Ito, regalo ko sa'yo. Wow, thank you. Ang gandang relos nito ah. Isusuot ko na agad to ngayon sa dinner natin. Saan ba tayo magdi-date? Sa favorite restaurant natin. Love, kailan tayo dadalo sa puntod ni Warren? Bukas ng umaga. Naka-order na rin ako ng flowers para sa kanila. Kahit na mata pobre at nakakairita si Dayan, nakakamiss pa rin siya. Oo nga. Kahit naman si Warren eh. Yung pagiging presko niya at playboy. Pero mabait na kaibigan pa rin. Tapos si Sir Willie, biglang mananaway. Sayang. Sana nandito pa sila, no? Tahimik na sila, love. Siguro, hanggang doon na lang talaga ang buhay nila. Masakit man ang paraan ng pagkamatay nila pero ganun talaga. Nga pala, love. Naalala mo, di ba, last Tuesday? Nakipagkita tayo sa lola ko, yung umuwi from US. Oo, bakit? Noong habang kausap ka nila daddy at kuya, nakita pala ni lola yung kwintas na binigay mo sa akin. Nung unang beses na dumating tayo sa bahay nila Aling Ruby. Nakwento ko sa kanya yung nangyari doon. May alam din pala si lola sa mga ganitong anting-anting. Anong sabi niya? Sabi niya, kung gugustuhin daw ni Cecilia, pwede niya tayong idamay. Dahil naroon din tayo sa kwarto na yon, kung saan ginawa yung Spirit of the Glass. Pero hindi tayo ginalaw ni Cecilia. Dahil una, maari daw nakita niya na inosente tayo at wala talagang kinalaman sa nangyari. Pangalawa, nakita niyang kabutihan ng puso natin. Pangatlo, dahil dito sa anting-anting na to, prinotektahan daw tayo nitong kwintas na to. Talaga? Totoo, sinabi niya talaga yun. Tapos ayun, bigla kong na-realize na wala pa man din malay na mangyari lahat ng gulo na yon, pero prinotektahan mo na agad ako. Maraming salamat, love. Sabi ko naman sa'yo, diba? Noon pa man. Nasa tabi mo na ako. Nakahanda sa tuwing kailangan mo ko. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil binigay ka niya sa akin. Siguro kung hindi ikaw nasa tabi ko sa mga panahon na nangyaring gulo na yon, baka hindi na kayanan ng isip ko at nabaliw ako. Pero dahil ako to, safe ka. I love you so much, Ann. I love you so much too, Nathan. Lumipas pa ang 4 na taon, Madam Venus, bago ako tuluyang nag-propose ng kasal kay Ann. Ngayon nga ay may mga anak na kami at masayang nabubuhay dito sa Maynila. Sa kabila ng mga taon na lumipas, hanggang ngayon ay hindi pa rin namin nakakalimutan ang mga kaibigan namin. Ang pangyayaring yun ay nagbigay sa amin ng isang malaking aral na may mga bagay na hindi na natin dapat pakialaman pa. Ang matutong irespeto ang mga namayapa na dahil hindi natin alam ang maaaring maging kapalit ng ating gagawin. Matuto tayong igalang ang mga bagay na hindi nasaklaw ng ating mundo. Higit sa lahat, importante na makinig sa babala at payo ng mga tao sa ating paligid. Kayo ba? May mga experience ba kayo gaya sa akin at sinubukan ang Spirit of the Glass? Ikwento nyo naman po sa comment section. Hanggang dito na lamang at sana'y may natutunan kayo sa aking kwento. Maraming salamat at
at more power sa Aswang Diaries. Nagmamahal, Nathan.